Okay, good day guys, no? Mayroon na naman kaming gagawin dito guys na whirlpool. So, ang error nito guys, E12. So, E12 yung nilalabas niya na error. Kaya ito ngayon ang ating gagawin. Ang ginagawa namin guys, nilagay natin siya sa spin. Kasi mayroon pa siyang tubig sa loob guys, no? Titingnan natin kung gumagana yung pinaka-pump motor, no? Kasi nga ang E12 error guys, dalawa lang, either barado or pump motor yung problema. So, dito nga guys, titingnan namin siya. Hindi gumagana guys yung pinaka-pump motor niya. Kahit tunog, wala tayong maririnig, no? So, kahit yung ikot. Dito kasi masisilip natin yan kung umiikot yung pump motor niya kapag ilalagay natin siya sa spin. So, yun nga, sinisilip namin dito. Ayan. Hindi talaga umiikot guys yung pinaka-pump motor kahit naka-spin mode siya. Ayan. So, hindi siya umiikot guys. So, ibig sabihin, sira yung pinaka-pump motor nito. No? So, ang gagawin namin dito guys ay baklasin natin to, no? Pwede nyo siya madukot dito sa likod guys. Ipaslant nyo lang konti yung washing. Tanggalin nyo yung pump motor. Pwede nyo siya matanggal dyan. Tapos palitan, no? Yun po ang kadalasan na issue talaga ng E12 error is yung kanyang pump motor or barado. No? Pag once na nagkaroon ng E12 error, check nyo kagad kung barado or yung pump motor kung gumagana. So yan nga guys, binabaklas na namin to ngayon. So nandito tayo ngayon sa General Trias Cavite. So ito yan guys, yung pump motor assembly. Ayan. Ayan. So ito yung papalitan natin, no? So malalaman natin siya guys na mayroong supply sa pump motor kasi umiinit yan yung pump motor, no? Ibig sabihin, pag umiinit yung pump motor, hindi siya nagpump, pump motor yung sira, no? Pero kung hindi siya nagpump guys, tapos malamig yung pump motor, check nyo yung mga connection. Baka kasi yung connection yung problema. Pero kung umiinit yung pump, 100% pump motor yung problema niyan. So ito na, babaklasin namin guys at papalitan natin yung pinaka motor, pump motor, no? So yan, no? So ang pump motor naman ito guys, common naman ito. Yung pang Samsung, pang LG, pwede nyo ilagay dyan. Pang Electrolux, no? Pwede nyo ilagay dyan, no? So hindi naman siya ganun kahirap hanapan, no? So yan, ito. Sira na siya, no? So, okay pa naman yung spoiler niya, pero hindi na siya umiikot, guys. So, yun yung naging sira ng E12 ngayon, no? So, yun. So, ang gagawin namin dito, guys, papalitan namin siya ng bago. So, ang ilalagay namin ngayon, yung para sa Panasonic, no? Pang Panasonic na pump motor yung ilalagay namin para medyo matibay-tibay, no? So, yung Panasonic pump motor kasi medyo, sila, no? Medyo heavy duty, no? So, yun po ang ilalagay natin, no? So, ayan na nga, guys, no? After natin yun mailagay, titestingin na natin. Tingnan na natin kung okay na, no? Ayan. So, ilagay natin siya sa wash para matesting muna natin. Tapos, i-drain natin siya maya-maya, no? So, ayan. Naka-quick wash yan, guys, no? Ayan. So, ayan. Nagwa-wash na. So, i-drain naman natin. Tingnan natin kung functioning na yung drain motor niya or yung pump motor niya. So, ayan na nga guys, no? So, nasa 13. So, okay na siya sa wash. So, sa drain naman natin siya testing. So, ayan, nasa 9 guys. So, okay na, no? Ayan, nagde-drain na siya guys, oh. Nasa 9. No? So, okay na siya, no? So, yun. Okay, thank you.